po. Again, this is Nonoy. Welcome to my YouTube channel. This evening po, nasa rooftop tayo ngayon ng bahay namin na hindi pa natapos. Ako lang pa kasi ng budget. So, mag-iipon pa ulit para mai-continue matapos itong work update natin sa rooftop. For the meantime, electrical po tayo. Magre-repair po tayo ng floodlight. So, ito po siya. Nag-repair na po tayo dito. Yung first na ni-repair natin, hindi pa bumabalik. So, ibig sabihin, okay yung ginawa natin. Ito na naman, floodlight din siya. May pagkapareho sila. Itinapon to. So, sabi ko nga sa inyo, once na pwedeng mapakinabangan, gagawin pa natin yan. So, tignan natin kung ano naging problem nito kasi hindi na siya umiilaw. So, kaya tinapon. So, kinuha ko siya. So, tignan natin yung loob. Ito ang gagawin po natin sa gabing ito. Nasa rooftop tayo. I-repairin natin. So, kung ano naging problem. Yung driver niya, oh. Itong capacitor, tumambok na, oh. So 99.9% sira itong capacitor. Gumagusta, umangat. Ayan, dalawang yan. At ito pa, may mga nasunog pa, oh. Ayan, oh. Ito may iba na yung kulay niya, oh. Ayan. Simula doon sa IC niya, pati rito, hanggang dito. Ang dami. So, hindi na natin siya i-repair kasi marami na siyang problema. Kung pa isa-isayin pala natin, sana kung capacitor lang, ito mura lang itong capacitor. Yan. So hindi na natin siya i-repair, i-replace na lang natin siya yung kagayang ginawa natin. So putulin na natin siya. Kasi okay naman tong LED bulb niya, eh. So meron ako rito itong driver, oh. Ito yung driver ng pin light dito, driver ng pin light. Ayan. So sinoldering iron ko ulit siya, nilid ko siya. So binuksan ko na ito kasi ito yung tinignan natin nung nakaraan nung nag-repair tayo ng ganitong floodlight. Ayan, itong laman niya, kukunti lang. Tingnan natin kung gagana siya rito. So kukunin natin ito. Ito. Ayan. Tapos gagamit tayo ng soldering iron. Ililid natin siya. Ganda rito kasi maluwag at saka nakatayo lang tayo. Komportable tayong
komportable tayo mag-repair. Patayo tayo, mahangin, saka sa gabi. So, may mga Christmas light kami nilagay sa gilid. So, inainit lang natin to. Medyo maingay, may mga motor eh. Kasi nasa rooftop nga tayo, nasa labas. So, painitin muna natin yun. Tapos, iduduktong natin dito. Color coding naman siya, yan o, red, saka black. Tapos, ito yung supply niyang line 1, saka line 2. So, subukan natin kung iilaw. Pero ililid, pinainit muna natin yung soldering iron kasi maglilid tayo. Gamit tayo ng heat sink. Heat installation niya. Baliktad. Yan. Gamit tayo nito. Ang dami ko, oh. Pag nilid natin to, line na sa soldering lid, lagyan natin siya ng ganito protection. Yan, gamit tayo nito heat installation. Kahit wala ka ng electrical tape, ito pwede na. Kalat ako eh, oh. May mga stock. Ito, re-repairin din natin to. Yan, repairin din natin yung water heater. So, marami tayong gagawin. For the meantime, ito muna tayong floodlight. Yan, patok natin. Medyo medyo masikip. Palaki natin siya. Medyo malaki-laki. Ito gamitin natin blue. Yan, blue. Kasi hinangin natin. Yung lid. Tabi muna natin to. Pakita ko paano tayo maghihinang. Pag ay dumikit, tanggalan mo ng dumi. Yan. Hindi na ako maganda kung may grease kayo dyan, yung grasa. Pero wala eh. So, lang. Pwede nang gamitin yung tawag dito, yung liha. Ayan o. Ano na siya na natutunaw na. So ilagay lang natin dito. Yan ang technique. Sasanay din naman kayo. Umpisa mahirapan kayo. Susunod alam na ninyo kung paano siya gagawin. Yan. Ano? Ate panuloy. Ito. Yan. Dami mo namang Kumain ka na? Kakain ka ba? Ito yung asawa ko. Hindi yan. Hindi ka naman makikita eh. Kakalahati lang tayo eh. Nuntan ako rito sa rooftop. Ano yan? Ginawa mo? Floodlight. Yung dito? Yung water heater mamaya. Di ba kailangan natin na itong ma-repair itong ilaw. Para malaman natin kung okay siya.
Kailangan hinangan mo rin dito. Tsaga-tsaga lang. Ayan o. Yan. Pagka may ganyan yan, didikit na yan. So, ito yung output ng pin light. Ito lalabas yung DC volt. Pangit. Pangit na pagkainin. So, ito na po siya. Nilagyan ko yung insulation niya, nilagay ko na rito. Nahinang na natin. So ito, tetest lang natin kung iilaw siya bago natin siya ipipix. So, ingat-ingat lang kasi naka-open yan. So, papasok ang 220 volts. So, ingat-ingat lang po tayo kung ganito rin ang gagawin nyo kung magte-testing kayo. Pero mas maganda yung meron kayong safety precaution. Yan. Tanggalin muna natin yung soldering iron ko. Kasi medyo yun natin. Yung outlet yan ang outlet niya. Diretso natin sa outlet. Wala tayong plug. So, kailangan ingat-ingat lang talaga. Yun. Umilaw Umilaw. Ayan, umilaw. Okay siya Liwanag. Okay siya. So, successful yung ginawa natin pagre-repair. So, gumamit lang tayo ng driver ng ibang pin light. Siya, instead na ganito, marami siyang component, pero mas heavy duty ito. Kung ko bakit nasira. Yan, nasunog. Sunog siya. Baka nabasa. Basa ito kasi flood. So, gumamit tayo ng driver ng pin light. Ito. Driver ng pin light. Bumedi siya. Kasi 24 to 40 volts. Ito siguro mabot to ng mga 36 volts. Yan. Hanggang 40 ito. So, nag-function siya. So, ito nang gagamitin natin. Kasi, ang pinakamaganda rito, hindi na pundi yung mga LED bulb niya, kundi yung driver or control. So ito yung gagamitin na po natin. Ilalagay natin, ipipit natin siya rito. Gamit tayo ng stick wheel. So magja-jumper tayo ng wire para final testing natin. Ayan. Aba. Oh, tibay ito pang elevator. Class A to, yan, class A. Testing natin. Ito yung saksakan. Saksak natin. Yun. Yan, okay na. Yan, testing natin,
Oh, liwanag. So, okay itong ginawa natin. Yan, oh, okay to. Yan na, oh. May floodlight na tayo. Yes. So, ganito lang po. Kung nagka-problema yung control niya o driver niya, pwede tayong gumamit ng pin light driver niya basta papasok siya ng mga 40 volts DC para kayanin niyang pailawin yung LED bulb. Wala namang problema sa LED bulb kasi bumbilya lang yan LED. Compare mo dito, ito heavy duty to. Siguro, ayan, nasunog. Nabasa siguro ito. Kaya bumigay siya. So, ngayon, gumamit tayo ng driver ng pin light na to. Ayan, umilaw po siya. Kakayanin naman yan. Sabi ko nga, LED bulb lang yan. So, mabot siya ng siguro to mga 36 volts. Ayan, ayan. Liwanag, oh. Ayan. Tanggalin na natin. Yan. So, natapos na naman yung floodlight natin. Yung tinapon, magagamit pa. Buti na lang, meron pa ako nito. Ito na yung last ko eh. So, kung may re-repairin tayo uli, tapos magre-replace ng bago. Ayan. Okay, bibili tayo para one time na mag-repair ulit tayo, meron tayong spare. So, ito po yung naging problem niya, yung driver or control. I-replace natin nung driver ng pin light. Okay naman po siya. So, yung driver ng pin light. So, ito na po. Magagamit na po. Mahal din ito eh. 1 plus ito eh. 1,000 mahigit. Yung floodlight. Kasi ilang beses na kami bumili na rin ng ganito. Ginamit namin ito sa UP. Ginamit ko rin dyan sa may Pigibara. Tapos sa building, sa building. So, alam natin presyo nito. Depende kung ano yung brand. Yan. Okay po. Okay na po. Hindi na po tayo magtatagal kasi medyo nagabi na po tayo. Saka dito na tayo magre-repair sa rooftop. Sana may natutunan po kayo na kung mag-repair kayo, mag-ingat. Kasi may mga measurement tayo, testing tayo na live wire siya. So, hindi basta-basta. So, kailangan planuhin, pag-isipan, at kailangan careful sa work, especially kung nagla-live wire tayo. So, hindi na po tayo magtatagal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung kaya ko, kaya mo. Salamat po.